Sobrang napabayaan na pala itong si Snow White. Nagmad talaga yung parte ng balahibo niya dito sa puwet at kinailangan na ngang i-shave at panutin lahat yan. Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, another paligo session. Actually, mag-uumpisa pa ulit tayo ng paliguan ng ating Pack member para nga sa parating na buwan. Nag-skip na kasi tayo ng 1 month ng pagpapaligo at this month nga, paligo na naman for our Pack members. Kaya naman una-una for the month of September ay etong si Snow White kasi napansin nga ni Mother na talagang yung puwet niya ay ang itim-itim niya. Ayan, kita naman sa video kung ano nangyari dyan sa parte ng puwet niya na yan. Yung iba pa nga, Diyos ko, talagang super dilaw na talagang napabayaan na etong si Snow White simula nung nagkaroon tayo ng Kennel Girls. Hindi naman sa sinisisi natin sila, pero kasi guys, binanggit na rin yan ng Mother sa mga Kennel Girls natin na kailangan dapat panatilihing malinis ang room ni Snow White. Kasi nga itong si Snow White may problema po talaga siya kasi ang nangyayari, imbes na iwasan niya yung wiwi niya ay talagang lalo pa niyang hinihigaan. Ang problema rin nga dito kay Snow White, hindi po siya nagwiwiwi doon sa pinaka-CR niya, madalas sa gitna talaga siya nagwiwiwi at doon na rin naman siya humihiga mismo sa gitna. Ang worst pa nga kapag hindi siya sa gitna umihi or humiga, ay Diyos ko, doon pa talaga sa pinakaharap, as in doon na sa gate umiihi tapos doon pa rin siya pumipwesto, kaya ang ending talagang nasusok na yung balahibo niya sa wiwi at talagang naninilaw siya. Kaya naman always sinasabi ni Mother sa mga Kennel Girls natin na tuwing may makikitang wiwi ni Snow White ay lilinisin agad. Dahil nga mga boys natin, sila nga ay gumagawa sa general cleaning tuwing umaga at tuwing hapon, since alam niyo namang twice a day ang general cleaning palagi everyday dito sa ating mansyon. Tapos the rest of the day, Kennel Girl na ang naka-assign ng pagbabantay sa ating Pack members. Kumbaga kung meron mang magpupo at magwiwi ay sila na nga ang magliligpit. Siguro nga hindi na talaga naintindi ng ating mga Kennel Girls na nakaraan yung mga nangyari dito kay Snow White. Tingnan nyo naman kasi nanilaw na talaga siya. Actually si Snow White, nung kinuha natin siya, dilaw na dilaw talaga ang batang yan, pero na-manage naman natin na paputiin siya ng ulit kahit papano. Yun nga lang, mapapansin mo pa rin talaga sa body niya na may mga parts na madilaw. Tapos lately nga talaga nagdilaw-dilaw na siya kasi sobrang na rin talaga siya makipagkulitan sa ibang Pack members. Bali yung laway nga ng mga Pack members natin, talagang kapag natutuyo dyan sa kanyang balahibo, automatic color dilaw na yun or color ma-fink-fink. Ang hirap pa naman magpaputi, lalo na nga kapag ganitong adult na, di bali sana kung mga puppy pa, tas papuputiin mo, medyo iba pa yun. Pero kapag adult na, Diyos ko, halos wala na talagang pag-asa. Alam nyo rin naman na itong ginagamit natin ngayong shampoo ay moderate cacao na nga at hindi na talaga whitening shampoo, but still ginagamitan nga natin sila ng Perla para kahit papano ay magkaroon sila ng kaunting puti or matanggal yung konting stains. Bali dito nga sa pagkuskus-kuskus ni Kuya Sermer nyo sa puwet ni Snow White, kahit papano natanggal naman ng konti yung medyo itim-itim, tapos yun nga lang, medyo madilaw pa rin talaga yung puwet niya dyan. Anyways, after nga po ng ligo, syempre naalagaan natin ang kanilang oral health, kaya naman minimake sure natin na mabrush natin ang kanilang mga teeth. Hindi madala ang pagbabrush dyan, pero syempre kailangang i-push ng i-push kasi mahalaga nga po yan since nagkakaroon din sila ng mga kakaibang problema sa katawan kapag hindi naalagaan ang kanilang oral health. Sa lower part naman, dahil sobrang kapal talaga na balahibo nitong si Snow White at sobrang fluffy niya, 3 na talagang blower ang ginamit sa kanya, o diba to the highest level. Pero huwag kayong maglala dahil unang-una yung 2 blower dyan ay mahina lang po talaga yung hangin na binubuga niya at isa lang po talaga dyan ang monster blower at isa lang talaga yung malakas na blower dyan. At isa pa, hindi rin tayo gumagamit ng mainit na hangin sa kanila, kaya naman hindi siya nasasaktan at hindi siya uncomfortable. Yun nga lang, ito yung pinaka nakakasad na part kasi after niyang maligo, bali nagka-shaving session pa nga sila dyan sa kanilang paws para nga hindi siya madulas-dulas dyan sa ating tiles kapag nabasa yung kanyang pinakapaa. Alam nyo naman yan, na-explain ko na yun sa inyo para ma-prevent nga po yung mga accidents. Lagi namin sineshave yung kanilang paws na ganyan dahil tiles nga po yung kanilang pinakabahay. After no, napag-desisyon na ni Mother na i-shave na nga yung parting papuwet ni Snow White kasi hindi lang siya basta may stain, guys. Matted na rin talaga siya, like to the highest level matted. Tingnan nyo, buo-buo na talaga yung kanyang balhibo dyan. Noong una nga, kita nyo naman ang ginawa ni Mother, tinatanggal at sineshave niya lang talaga yung mga matted parts na yan. Pero ayan, nung maubos nga yung mga matted parts, napansin ni Mother na kailangan na rin yung tanggalin yung medyo madidilaw dyan. Kaso nga lang sa paloob, medyo marami pa talagang matted, kaya ayan, inisa-isa yan ni Mother. Tapos ang naging itsura talaga guys ng balahibo niya is ulos-ulos talaga siya, as in parang ukit-ukit talaga siya. Sinuklay-suklay pa nga yan ni Mother para matanggal din yung iba pang balahibo dyan. Tapos after nun, kitang-kita na talaga na parang bungi-bungi yung balahibo dyan, kaya naisipan ni Mother na talagang tanggalin at i-shave na yan. Alam nyo naman, hindi talaga kami nagpapagupit ng mga fur babies natin
kasi nga nagsashed naman yung balahibo nila automatically. Pero kapag ganito talaga na nagmamatid na, kailangan na talagang tanggalin. Tapos ang ginawa nga ni mother, medyo sinapa na nga lang niya itong papuwet ni Snow White. Kaya naman nakakatawa nung time na to kasi sabi ko, lalo nang bibilog si Snow White nito. Tingnan niyo naman talagang shape na shape ni mother yan na parang pabilog yung puwet niya, tapos ang laki-laki ng pata niya. Naisipan din nga ni mother na i-shave na itong kabilang part na to, although wala namang mate dito sa area na to, pero kasi sabi ni mother, ang pangit na naman daw tingnan kung yung kabila ay bilog na bilog tapos itong kabila ay may mga ulos-ulos na balahibo. Kumbaga, pinantay lang talaga ni mother yan, at in fairness, mabait rin naman si Snow White all throughout the session ng paggaganyan, kaya naman naging okay din at naging pantay rin talaga yung balahibo niya dyan. Malikot man ang Snow White natin kapag kasama ang ating pack members, pero kapag ginugroom naman siya, ay very good girl siya. Malaking bagay kapag ganun kasi mas naayos talaga yung trabaho at hindi tayo nahihirapan at all. Kita nyo talagang napabilog ulit ni mother yung kabilang party na yun. Parang fried chicken na tuloy. Anyways, pinagpalit nga muna ni mother ang cage ni Snow White at ni Mustang kasi yung cage po ni Snow White kapag naihian siya, yung tubig or yung pinakawiwi is nagsa-stuck talaga siya doon sa pinakagitna since medyo hindi nga po tuwid yung pagkakakabit ng tiles. Tapos kapag nag-stuck nga po yun ay ayon talagang sa kanya napupunta. Etong si Mustang naman marunong siyang magwiwi doon sa kanyang CR, kaya naman pinagpalit na lang muna sila since maganda rin nga yung pagkakagawa sa cage nung si Mustang. At least kung umihiman nga etong si Snow White dyan sa bago niyang cage, dediretso naman na doon sa CR at hindi na siya masosok doon sa wiwi niya at hindi na siya magkakastain talaga sa katawan.